Afternoon po sa aming mga kapatid sa UK at magandang gabi po sa Pilipinas. Kayo po ay aming iniimbitahan na mag-join sa aming weekly gawain ng Church of God in Christ Jesus. At kayo po ay aming inaanyayahan na makinig at magmuni sa mga mabuting balita ng Panginoon. Let me call po Sister Merly for the opening prayer. Panginoon, aming Ama, papurit parangal po ang aming pinahatid sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paggabay at patnubay, Lord God. Maraming salamat po sa iyong mga biyayang pinagkakalob po sa amin sa araw-araw sa lahat po ng aming pamumuhay, Panginoon. Hindi niyo po kami pinababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Lord God, humingi po kami ng patawad sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at kami po ay nagiging marupok. Patawad po, Jesus. Patawad. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, ang aming gawain. Maraming salamat po at kami po ay nagkasama na naman itong araw na linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at pagkalooban niyo po, Panginoon, ang aming si Brother Albert na marami siyang maihatid sa amin ang inyong banal na salita, Panginoon, dahil siya lamang po ang aming tagapagsalita, Panginoon. Pagkalooban niyo po siya, Panginoon, ng knowledge at lalo pa namin maintindihan ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat pamilyang mga na kasapi dito, Panginoon, ang lahat ng aming mga saan man sila naroroon, Panginoon. Ang pamilya ni Sister Libay, ang pamilya ni Brother Albert, ang pamilya ni Shirley, ni LB, at ganoon din po yung tagapaglingkod, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay matuto kami lahat, Panginoon, sa iyong banal na salita sa pamamagitan ni Brother Albert. Panginoon, dalangin ko po namin ang buong mundo, Panginoon. Naway alisin niyo po sa amin ang lahat ng mga alalahanin, kalungkutan, mga sakit sa bawat tahanan. Bantayan niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya. Nawa ay pagkalooban niyo po sila ng mapayapang pamumuhay at masagana, Panginoon. Lalo-lalo na po ang mga nahihirapan, mga nagugutom, at lahat po ng mga nagiging biktima ng anumang karahasan o mga kalamitis, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay matigil na po anuman ang mga dumarating sa aming bansa, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Kayo po ang may control nun, Panginoon. Kaya po, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo at nawa ay matapos na lahat anumang kaguluhan at karahasan. Panginoon namin lahat, nawa ay lagi kami maging bukas palad sa mga nangangailangan at kami ay kahit sa konting paraan, kami po ay makatulong. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming ikakayang tulungan ay nanggagaling din po sa inyo, Panginoon. Kaya po maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. But for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Now po, let's sing CQ first. And shall be a day unclear. We are God shall not live, but I pray the Darkness from the mind of God. Yeah. Our salvation we may not see. He shall be when Hallelujah. Ngayon naman po ay ating pakikinggan ang inspirational talk ng aking brother husband. Isang mapagpalang
Araw po sa inyong lahat mga kapatid, mapagpalang gabi sa mga kapatid namin nasa Pilipinas at ganoon din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng gawain ito. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay at tayo ay binigyang muli ng pagkakataon magkasama-sama sa araw nito upang makinig ng kanyang mga banal na salita dito sa kanyang banal na gawain. Ang aking pong ibabahagi sa inyo sa araw nito ay kung gaano po kahalaga ang gawa na sa pananampalataya o ang pananampalatayang may kasamang gawa. Nakasulat po sa aklat ng Santiago sa chapter 2 verse 17, ito po ang sinasabi, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. At sinabi rin po sa verse 26 ng James chapter 2, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kaya isa pong napakalaking bagay ang ating pananampalataya, kasasamahan po natin ang gawa sa pamamagitan po ng yung pong ating mga natututunan simula po nung tayo ay tawagin sa gawain ito, ay ating pong pagninilayan. Yun po ay isang paraan, pagninilayan at ating pong isasabuhay. At sa pagsasabuhay po nito ay ating pong i-apply ito sa ibang bagay, kagaya po ng ginagawa ng ating ng grupo natin ito na tayo po ay nagcha-charity. Isa po yon sa mahalagang bagay na tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. At doon naman po sa pananampalataya, ito po ang sinasabi sa aklat ng Santiago rin po, sa aklat ng Santiago chapter 2 verse 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natituto sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Dapat po lahat po ng utos ng Panginoon ay kung ano man po, kung ito man po ay masakit o sa ating kalooban o sa ating damdamin, dapat po natin tanggapin sapagkat ang mga salita pong ating napapakinggan ay galing po sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung mga bagay na naging daan po sa aming bilang mag-asawang naglilingkod. Kami po ay natuto, kami po ay maraming nalaman sa salita ng Diyos na sa luma po namin pananampalataya ay mali po pala. Kaya ito pong lahat ng ito ay sa pamamagitan po ng aming pananatili sa gawain ito, sa pakikinig at pagninilay ng salita ng Diyos. Ito po ay unti-unti namin napapagtagumpayan, sapagkat malaking bagay po o kung patungo po sa kaligtasan, kasama po ang gawa sa pananampalataya. At diyan po tayo sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa ay ito po ay isang daan din upang tayo maligtas. Hindi po tayo basta lang makikinig. At dapat po nating pagnilayan ang mga salitang ating napapakinggan. Sa ganon, ito man po ay masakit sa ating kalooban o ito po ay nakakasakit ng ating ika nga po ay mahirap tangkapin sa ating kalooban, ay sa pamamagitan po ng pagninilay ay ito po ay ating mabibigyan ng kalinawan sa ating isip at ating po ito madaling matatanggap. Kaya nga po tayo naririto, hanggang ngayon naririto. Kami po mag-asawa, kaya hanggang ngayon naririto sa gawain ito sapagkat sa pamamagitan po ng pagninilay na yaon ay amin pong natatanggap ang mga salita ng Diyos. Ito lang po mga kapatid na aking maibabahagi sa inyo sa araw nito at magandang araw po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.
Ngayon naman po ay dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang ating pagkinig sa mga mabuting balita ng Panginoon na ibibigay sa atin ni Brother Albert. Magandang araw sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Muli magandang araw sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid at magandang gabi sa ating mga kapatid dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman sa ating mga kapatiran dito sa UK. Magandang araw naman sa mga taong maabot ng ating munting gawain ito ng pagninilay at pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Sa ibinahagi ng ating kapatid na si Randy ngayong araw na ito ay binibigyang diin niya ang isang uri ng pananampalataya na may gawa. Kaya nga binanggit niya roon sa aklat ng Santiago chapter 2 verse 17. Ito po ang sinasabi, James chapter 2 verse 17 ay ganito po sinasabi. So also faith by itself, if it does not have work, is dead. So ang pananampalataya na walang gawa, pakalagay mo nga, Kobe, James chapter 2 verse 17. Ayan, pakibasa mo, Kobe, hanggang 22. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. So yun po, binibigyan din dito sa verse 22 na, pakilagay mo nga uli, Kobe, verse 22, you see that faith was active along with his work, and faith was completed by his work. So, upang maging kumpleto, kumbaga sa pagluluto ng pagkain ay maging masarap yung ating nilulutong pagkain, kailangan kumpleto ng rekado, at ang magkukumpleto sa ating pananampalataya ay yung ating mga gawa. Gawa ng ating pananampalataya sa Diyos, sapagkat hindi maaaring naniniwala ka lamang sa Diyos pagkatapos hindi mo naman ginagawa. Mangyayari diyan kagaya lang ng pananampalataya ng Diablo. Basahin nga natin uli doon sa 17. Babasahin ko ulit 17, 18, 19. So also faith by itself, if it does not have work, is dead. 18. But someone will say, you have faith and I have work. Show me your faith apart from your work, and I will show you my faith by my work. At 19, you believe that God is one. You do well. Even the demon believe and shudder. So ang Diablo pala, meron ding pananampalataya. Kasi talagang dapat manampalataya mga Diablo, kasi espiritu po ang mga Diablo eh. Hindi naman kagaya nating tao mga Diablo. Yan po ay mga
dating anghel na kumalaban at sumama kay Satan ng pagre-rebelde against God. So iyan po yung mga diablo. At kung iyan po yung mga spiritual forces, mga spiritual na kagaya ng angel, ay nakikita po nila ang Diyos. Kasi ang espiritu, the spirit realm o yung daigdig ng mga espiritu, nagkakakita-kita po sila. Kaya imposible na ang isang demonyo ay hindi maniwalang may Diyos kasi nakikita nila mismo ang Diyos. Yan po yung katangian ng mga demonyo. Kaya even the demon believe and see other. Talagang maniniwala silang may Diyos kasi nakikita nila. Ngayon, tayo po nananampalataya rin kagaya ng demonyo. At ang malaking pagkakaiba po natin, meron tayong pinaniniwala ang batas ng Diyos na nababasa natin sa Biblia. At upang maging kumpleto ang ating paniniwala sa Diyos, dahil sa nakikita nating mga salita ng Diyos sa Biblia, kailangan nating sundin o tuparin ang kanyang mga salita upang maging kumpleto, kumbaga sa pagkain ni kumpleto Ricardo, yung ating pagluluto. At sa pananampalataya naman, upang maging kumpleto ang ating pananampalataya, kailangan ay may kalakip na gawa. Kasi bakit kailangan may kalakip na gawa ang ating pananampalataya? Basahin natin sa 26, itong dahilan kung bakit kailangan may gawa ang pananampalataya. Verse 26, James 2:26. Pakibasa mo, Kobe. For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So yan po, for as the body apart from the spirit is dead, ang isang katawan na walang espiritu ay patay kasi pag namatay po isang tao, humihiwalay po sa kanyang material na katawan ang espiritu. Kasi ang espiritu po ang nagbibigay ng buhay sa katawan natin. Habang ang espiritu pong ito na inilagay ng Diyos sa ating katawan ay naririto sa ating katawan, tayo po'y buhay. Pero kapag ang espiritu pong yan ay inalis ng Diyos sa atin, kasi siya po may hawak ng espiritu ng bawat nilalang eh. Sabi sa Job chapter 12 verse 10, siya may hawak ng hininga ng bawat may buhay. Yung pong hininga, yun yung spirit eh. Pakibasa mo ha, Kobe? In his hand, Pakibasa mo, Kobe? in his hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. So, nasa kanya po yung hininga. Yung in his hand is the life. Yung po yung buhay, yung hininga of every living thing and the breath of all mankind. So, yung pong buhay na ito, yung po yung hininga. Basahin natin sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 7. Kalagay mo nga, Kobe. Genesis chapter 2, verse 7. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So yan po, kaya tayo po, ang unang tao po na si Adan, yung ating ninunong si Adan, ay hinubog ng Diyos mula sa alabok, mula sa lupa. Pero wala pong buhay yon kung hindi hiningahan ng Diyos ang butas ng kanyang mga ilong at doon nagkaroon ng buhay. Yun po yung espiritu. And the man became a living creature. So yung the spirit of life, yung hininga ng buhay, yung espiritu ng Diyos, yun po ang nagbibigay ng buhay sa bawat nilalang. At tayo po ay nilikha ng Diyos
Pagkatapos na hubugin mula sa alabok ng lupa ang ating unang ninunong si Adan, hiningahan niya ng hininga ng buhay, the breath of life, and the man became a living creature. So, yung pong hininga ng buhay, yung po yung espiritu ng Diyos na inilagay niya sa katauhan ni Adan. So, yan pong malinaw doon. Ngayon, ang bata po ay buhay maging sa sinapupunan ng katawan, sa sinapupunan ng kanyang ina kasi meron pong espiritu ng buhay na nasa kanyang kalooban. Yan, kaya buhay. Lahat po ng mayroong espiritu ay buhay. Basahin natin sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 15. Ito po ang sinasabi, Luke chapter 1 verse 15. For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. So, yung pong espiritu, yan ang nagbibigay buhay at inihula po rito na si John the Baptist, kahit nasa loob pa ng tiyan ng kanyang ina ay mayroon ng espiritu. That is the Holy Spirit. Kaya yung espiritu po ng Diyos kahit sa sinapupunan ng ina ay naruroon na yon at yun na nagbibigay buhay sa isang tao. Kaya doon sa James chapter 2 verse 26, James chapter 2 verse 26, ang espiritu kapag wala sa katawan ay patay. Yan. Pakibasa mo ulit, Kobe. For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So yan, inihambing ni Saint Paul in his letter to James na, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from work is dead. So ang katawan na walang espiritu patay. Kaya tayo po yung nabubuhay ngayon ay dahil sa may espiritu tayo sa loob ng ating katawan. Kapag inalis ng Diyos ang hininga ng espiritong iyan na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin, tayo po ay patay. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay mayroong espiritu ng buhay na patuloy na ipinahihiram sa atin ng Diyos. Kasi pag namatay, humihiwalay na po yung espiritong yon. Bumabalik yun doon sa kanyang, sa nagbigay sa kanya. At ang lupa naman, according to Book of Ecclesiastes, ay muling bumabalik. Ang katawan natin bumabalik mula sa alabok, muling babalik sa alabok. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po rito, sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 20, ang sabi po ay ganito. Pakibasa mo, Kobe. Ecclesiastes chapter 3 verse 20. Ayan. Pakibasa mo, Kobe. All go to one place, all are from the dust, and to dust all return. So, tayo po lahat ay galing sa isang lugar, galing tayo lahat sa alabok. At sabi nga ng banal na kasulatan, sa alabok din tayo babalik. Kay Job naman, ang sabi niya, hubad ako na inilabas dito sa lupa, hubad din akong babalik sa Ama, sa Diyos. So, ito po naman sa Ecclesiastes 3:20, all are from the dust, and to dust all return. Kapag namatay po isang tao at humiwalay na ang kanyang espiritu, ay babalik siya sa alabok. Kaya
Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ito po sinasabi. And the Nakabasa dust mo, Kobe. and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. So, yun po, yung espiritu po natin, kaya tayo patuloy na buhay, ay tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng buhay at yun ang hininga ng buhay. Na inihingan niya kay Adan, kaya si Adan ay naging kaluluwang buhay. Yun po, yung espiritong yun. Pero kapag tayo po ay binawian na ng buhay at nalagutang hininga, ang sabi rito sa Ecclesiastes 12 verse 7, and the dust return to the earth. Kasi yun po yun sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20. Lahat tayo ay galing sa alabok at sa alabok tayo galing, sa alabok din tayo babalik. Kaya sabi rito, pag namatay ang isang tao, and the dust return to the earth as it was, and the spirit return to God who gave it. So tayo po lahat ay pinahiram ng Diyos ng hininga ng buhay, ng espiritu ng buhay. Kaya naman sa Kanya rin babalik ang ating espiritu. Kasi hindi po naman tayo makakabalik sa langit ng may katawang kagaya ng katawan natin. Kasi wala namang laman at dugo na maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang makakapasok po lang doon sa kaharian ng Diyos ay walang iba kundi yung ating espiritu. Pero habang tayo po ay nasa katawan, ang espiritu pong yan ay nasa sa katawan ng bawat isa sa atin, kailangan po ang espiritong ang katawan natin ito ay magamit ng ayon sa kalooban ng Diyos upang yung ating espiritu na nasa sa ating katawan ay hindi magdanas ng walang hanggang kaparusahan sapagkat ang espiritu po ang magdurusa. Yung ating espiritu at kaluluwa ang magdurusa sa maigsing panahon na ating inilagi dito sa mundong ibabaw. Sa susunod po na ating magiging buhay, yan po ay wala ng wakas, eternal. At yung katawan po nating ito ay hindi naman ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung katawang ito na ginamit nating puhunan upang tayo ay makapaghanda ng isang buhay na wala ng wakas sa kabila. Kaya habang tayo'y nasa katawang ito at may buhay pa na pahiraman Diyos sa bawat isa sa atin, ang utos nga ng Biblia, gumawa ka na ng mabuti. Huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, aanihin mo lahat ang iyong ginawang mabuti. So yan po yung ng Biblia doon sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po rito, pakibasa mo Kobe, habang tayo nasa katawan pa. Pakibasa mo Kobe. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So habang ang espiritu po natin nasa katawan pang ito, kasi ito po yung ginagamit ng Panginoon upang ang kanyang kalooban ay magkaroon ng katuparan dito sa lupa, gamitin natin ayon sa ipinag-uutos ng Diyos upang ating anihin yung lahat ng ating itinanim na mabuti, maaring dito rin sa lupa ang iba, pero ang higit sa lahat, aanihin natin ito sa kabila. At ito po ang magiging pasaporte natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na wala ng hanggan. Kasi yung ating pagkamamamayan ay talaga pong sa kabila yun. Tayo ng mga tinawag upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating pong pagkamamamayan ay sa kabila. Basahin po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Ito po sinasabi.
O simulan mo sa 19 kaya. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Pakibasa mo, Kobe, tuloy-tuloy lang. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. So, meron pong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin na ipinasusunod sa atin upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Pakilagay mo nga uli doon sa 19 ang sabi rito. Ang sabi po rito, that is in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting them to us the message of reconciliation. Ipinakatiwala po sa mga apostoles yung mensahe ng pakikipagkasundo sa bawat isa sa atin. At sa verse 20, therefore we are ambassador for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Alam po ninyo yung pagiging ambassador ay siyempre po mas mataas yung presidente kaysa ambassador. Yung pong ambassador ay extension ng power ng president. Kung embahador ni Kristo, mga apostoles, extension ng power o ng mga salita, aral ni Kristo, ang tigapagsalita itong mga apostoles na ito upang makarating sa mga tiga-Korinto ang kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya sabi rito, therefore we are ambassadors for Christ. Hindi po sila yung nagdidikta ng kanilang sariling gusto, kundi sila po'y under the power and under the discretion of Christ. Hindi sila maaaring mangaral ng sarili nilang pangangaral, kundi kung anong ipinag-uutos ni Kristo para ding ambasador natin ngayon, hindi sila pwede magpatupad ng batas na sila ang gagawa ng kanilang sariling batas, kundi yung batas ng presidente natin sa Pilipinas ang ipatutupad nila doon sa mga Pilipinong nasasakop ng pamamahala ng bansang Pilipinas kung bagaman sila'y naririto sa bansang UK, kung hindi pa sila British citizen. So my dear brothers and sisters, ganun din. Pero bakit inihahanda tayo ng Panginoon sa ganun? Kasi gusto niya na yung ating magiging pagkamamamayan, kasi tayo po talagang itinalaga hindi lamang dito sa pagiging mamamayan dito sa lupa, kundi ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, meron po talagang citizenship na gusto niya na makamit ng bawat isa sa atin. Para ding dito, kung mag-a-apply ka ng citizenship, maraming hinihingi requirements ang England na dapat nating sundin, dapat nating gampanin upang tayo maging karapat-dapat na British citizen. Yan. Ngayon sa ating pong citizenship sa Pilipinas, ay kailangan tayo rin po ay mayroong marami po tayong dapat na sundin. At yan po yung mga kautusan ng Diyos upang tayo ay maging ganap na mamamayan ng Diyos o ng langit. Basahin natin sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Ito po sinasabi. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Pakibasa mo, Kobe. But our citizenship is in heaven,
and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. 21. He will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. So malinaw po na ang Biblia o ang mga salita po ng Diyos, inihahanda tayo sa isang pagkamamamayan na iba kaysa sa ating pagkamamamayan dito sa lupa. Ilagay mo ulit sa 20, Kobe, sa verse 20. Ang sabi po rito sa verse 20, but our citizenship is in heaven. Ang atin daw pong pagkamamamayan sa langit. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. At mula roon ay hinihintay natin ang ating Panginoong Hesukristo na ano ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian kasi doon nga po yung ating citizenship. Ang sabi po sa 21, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So tayo pala, yung katawan natin ito, malinaw na talagang babaguhin. Kagaya po na nasabi ko kanina, yung ating katawang ito hindi po pwedeng pumasok sa langit. Kasi meron pong katawang panlupa at merong katawang panlangit. Yung ating pong katawang panlangit, mga espiritu po yon, spiritual yon. Yung ating katawang panlupa, ito po yung napapagod, nagugutom, nauuhaw, at kung minsan natutuksong gumawa ng masama, at mayroon din namang kapasidad na gumawa ng mabuti kung susunod ka sa kalooban ng Diyos. May katawang pong panlupa at may katawang panlangit. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 40. Ito po sinasabi. 1 Corinthians chapter 15, verse 40. Ito po sinasabi. First Corinthians chapter 15, verse 40. 40, Kobe. 40. Ayan. So malinaw po na sinasabi rito, meron dalawang klase ng katawan. Ang sabi po rito, there are heavenly bodies and earthly bodies. Meron tayong katawang panlangit, meron din tayong katawang panlupa. But the glory of the heavenly is one of one kind, and the glory of the earthly is of another. Pakitagalogin nga natin, Kobe. Will you please translate that in Tagalog? Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. So talagang malinaw na ang isang tao pala'y nabubuo ng dalawang sangkap. Isang panlangit at isang panlupa. Meron palang parte sa atin na pwede sa langit at meron namang parte ng ating pagkatao na dito lang sa lupa. Ito pong katawan nating itong pisikal, ito po'y panlupa. Pero merong katawan na ibibigay sa atin ng Diyos na iyon po ang magiging katawang panlangit. Kaya doon po tayo magiging citizen in heaven. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 from verse 50, 51, 52. Pakibasa mo nga, Kobe. Diyan din sa 1 Corinthians chapter 15 from verse 50, 51, 52. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable.
Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. So, ganyan po ang hiwaga. Basahin mo rin yung 53. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. So, yan. Ngayon, Tagalogin natin from verse 50. Babasahin ko sa Tagalog hanggang 53. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo, itong katawan natin, itong pisikal, ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Bakit daw hindi magmamana ang laman at dugo, hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos ng laman at dugo? Kasi hindi po makakapasok ang katawan nating pisikal doon sa lugar na yun. Kasi yun po'y spiritual world. Yun po'y daigdig ng mga espiritu. Kaya hindi tayo makakapasok doon. Ngayon, sa verse 51, tuloy-tuloy lang, Kobe, Tagalog, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Merong hiwaga na magaganap. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yung pala, meron palang pagbabagong magaganap sa atin, mga minamahal na magulang at kapatid. Hindi lahat tayo ay mga tutulog, mamamatay po ibig sabihin doon. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. So meron po palang himala o hiwaga ng pagbabago na magaganap sa bawat isa sa atin. Whether you like it or not, meron pong magaganap na ganon. Sa verse 52, ito po sinasabi. Tagalog, Kobe. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, yung po palang pagbabagong magaganap sa ating pagkataong ito, ay sa isang kisap mata, in a blink of an eye, sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ayan napakabilis pala ng pangyayari. Sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So, yung po pala, sa huling sandali, yung pong mga nangamatay, sabi nga, yung mga nasa libingan, muling mabubuhay, magkakaroon uli ng buhay, babalik sila sa mga dati nilang katawan. Ngunit after that, ng Judgment Day ay magkakaroon ng malaking pagbabago ang ating katawan. Hindi na po papasok sa langit yung ating katawang lupang ito, at tayo po'y babaguhin. Sa anong paraan? Ganong kabilis? Sa isang kisap mata. Yung ating katawang may kasiraan, kailangang palitan ng isang katawang walang kasiraan. Papalitan po yan ng glorious body. Kung ano po yung naganap na pagbabago ng ating Panginoon Jesucristo mula sa kanyang pagkamatay noon, pumasok siya sa langit, yung kanyang glorious, yung kanyang physical body, pinalitan ng glorious body. Kaya doon sa Philippians chapter 3 verse 21, pakibasa mo nga, Kobe. Philippians chapter 3 verse 21. Pakibasa mo nga uli, Kobe. He will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. So Tagalogin natin, Kobe, yan. Diyan po magkakaroon ng pagbabago ang ating katawan. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Kasi ito pong ating katawang ito, ito'y katawang pagkamababa, upang maging katulad ng katawan niyang kaluwalhatian, glorious body. Kasi yung ating pong Panginoon Jesucristo, nung magbalik siya sa langit, wala po siya sa physical na katawan.
Kasi nagkaroon po ng sa isang kisap mata na pagbabago at yan nga po magaganap din sa bawat isa sa atin. Kaya sabi rito, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo po'y magiging katulad ng katawan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa paggawa na maipapagpasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. So mayroon pong malaki palang pagbabago sa ating katawan na magaganap. Yung katawan nating perishable, papalitan ng unperishable body upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos at doon po nagaganap yung ating citizenship in heaven. Depende po yun sa ating mga ginawa noong tayo'y nasa katawan pang ito. Kagaya na nasabi ko sa inyo mga kapatid, ang katawan nating ito ay isang vessel. Katulad po ng isang sasakyan ang ating mga katawang ito. Na sa katawan po nating ito, mayroon pong mga nagmamaneho. Pag ikaw ay mapagmahal, masunuri sa mga kautusan ng Diyos, ang Diyos ang nagmamaneho sa katawang ito. Pero kapag ikaw ay puro paggawa ng masama, puro kahalayan at kasamaan ang iyong mga pinaggagawa, ang nagmamaneho sa iyong katawan ay ang espiritu ng masama. Madali pong makilala ang gawa ng dyablo sa ating kapanahunan. Nakikita natin sa ating paligid yung gawa ng masasamang espiritu. Yan po mga kapatid, ang dahilan kung bakit sumasama ang ating mundo sa kasalukuyan. Kaya ang Biblia po precise sa kanyang mga hula na ibinibigay. Kagaya po ng 2 Peter chapter 3 from verse 1 and the following. Pakilagay mo nga, Kobe. Second Timothy chapter 3 from verse 1 and the following. Pakilagay mo nga, Kobe. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. So iyan po magaganap. Tagalogin natin mula sa number 1, Kobe. At babasahin ko sa Tagalog. Ito po yung mga magaganap. At ito po na may talagang garantisado na ating nakikita sa ating kasalukuyang panahon. Ang sabi po rito, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ayan, verse 2. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, at mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin. Alam po ninyo yung word na wala. Marami po kasing nawawala. Walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag. Marami po kasing nawala na. Ibig sabihin, nawala ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sumasama ang ating paligid. Kasi sa ating kapanahunan ngayon, hindi nakatakataka na maganap ang mga bagay na ito. Kasi napakarami pong mga bansa, ang halos ay mga
80% o 40% ay mga ateista o hindi na naniniwala sa Diyos. Dito po sa lugar na ito ay napakarami pong mga hindi na naniniwalang may Diyos. Kaya marami pong nawala, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, wala ng awa, wala ng paggalang, marami pong nawawala na sa ating kapaligiran. Na dahil sa mga nawalang ito ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang nagaganap ay katakot-takot na kasamaan sa ating paligid. Digmaan dito, lasingan dito, patayan dito, siraan dito, katakot-takot na kasamaan kasi nawala po ang pag-ibig sa Diyos, nawala ang pagsunod sa kanyang mga kautusan, nawala ang paggalang ng mga anak sa kanilang magulang, nawala ang katapatan ng isang asawa sa kanyang asawa, napakarami po talagang nawala. At ito po layunin ng gawain ng Church of God in Christ Jesus upang maibalik yung mga nawala, sapagkat kaya sumasama ang kapaligiran natin sa kasalukuyan, marami na pong nawala dahil lang sa hindi pagsunod sa mga kautusan at kalooban ng Diyos. So my dear brothers and sisters, yan po layunin natin at kagaya nga na sabi ni Brother Randy, kung paano na ang katawang walang espiritu ay patay, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, para yung mga naiwala, kaya sumasama po ating paligid, ay maibalik. Kailangan po yung ating pagsasabuhay o paggawa ng salita ng Diyos, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi po maaaring tayo'y sumasampalatayang may Diyos na hiwalay yung ating gawa sa ating pananampalataya. Kaya binibigyan ni San Santiago ng madiing pangungusap na kung paano ang isang katawang walang espiritu ay patay, gayon din naman ang isang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kailangan po tayo po ay may lakip na gawa upang yung mga naiwala ayon sa hula dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and the following ay muling maibalik yung naiwala sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at tayo bilang tinawag ng Diyos ay isagawa yung ating pananampalataya. So kailangan po talaga ang gawa. At yan pong paggawa ay kailangan po talaga patuloy tayong makinig. Makinig tayo. Kanino tayo makikinig? Sa ating Panginoong Hesukristo. Paano tayo makakapakinig ng salita sa ating Panginoong Hesukristo? Wala na naman ang ating Panginoong Hesukristo at nasa langit. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ay paano tayo makakabasa ng mga sinalita ni Kristo? Kasi yun pong isinulat ng kanyang mga apostoles upang makarating sa ating kapanahunan. Ay paano naman Brother Albert, yung mga sulat na ito na ating binabasa sa Biblia sa New Testament ay sulat sa mga tiga-Korinto, sulat sa mga tiga-Epeso, sulat sa mga tiga-Pilipos. Hindi po naman sulat sa mga Pilipino, hindi naman sulat sa mga Inchik o sa mga Hapon. Paano po yon? Ay sulat yan sa mga tiga-Pergamo, sulat yan sa mga tiga-Pilipos, sulat yan sa mga tiga-Korinto, sulat sa mga tiga-Roma. Hindi po naman sulat sa atin sa mga Pilipino o sulat sa Pilipinas.
Alam po ninyo mga kapatid, walang pagkakaiba sa Korinto at sa mga Pilipino o sa Pilipinas. Sa Korinto po maraming mga mapakiapid. Sa Pilipinas marami ring mapakiapid. Sa Korinto maraming magnanakaw. Sa Efeso meron ding mga magnanakaw. Sa Pilipinas napakaraming magnanakaw, kahit sa gobyerno ang daming magnanakaw. Mga korupsyon. Maraming magnanakaw, kaya hindi po tayo naiiba sa mga Korinto. Kaya't ang sulat ni Pablo sa mga tiga-Korinto, 1 Corinthians, 2 Corinthians, ay sulat din niya para sa mga Pilipino. Sapagat kung ano nagaganap sa Korinto, ay siya ring nagaganap sa ating bansang minamahal na Pilipinas. At kung paano na mga tiga-Korinto ay nagnanakaw, ng bababae, mga bakla, tomboy, kung ano-ano, mga ginagawang hindi kalugod-lugod, ganun din ang nagaganap sa ating kapanahunan dito sa UK, doon sa Pilipinas, doon sa Espanya, doon sa Amerika. Sa madaling salita, ang mga sulat na ito ng salita ng Diyos hanggang ngayon ay mabisa at may kapangyarihan na magpabago ng ating buhay, at ito ang layunin ng ating gawain ngayon, upang basahin ang mga sinulat ng mga apostoles ng kanyang kapanahunan, upang kung paano na ang mga salita ng Diyos na kanilang narinig ay nakapagtawid ng buhay at nakapagligtas ng mga kaluluwa hanggang sa ating kapanahunan. Sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu ay umani tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Lagi nating tatandaan, ang mga salitang ito'y ipinasulat ng Diyos sa mga apostoles. Hindi po sila nagsusulat ng hindi iniutos ng ating Panginoon. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians, ano ba yun? 1 Corinthians chapter 4 verse 37, chapter 14, basahin nga natin. Chapter 14 verse 37. Pakibasa mo, Kobe. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. Tagalogin natin, Kobe. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sa makatuwid, my dear brothers and sisters, ang mga apostoles ng kanilang kapanahunan ay hindi nagsusulat kung hindi iniutos ng Panginoon. Isang garantiya na ang mga sinulat nila ay mapanghahawakan natin simula pa nang ito'y isulat nila hanggang sa ating kapanahunan, ay magiging kapangyarihan ng Diyos ang mga salitang ito na kanilang sinulat, sapagkat ito'y iniutos ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa aklat ng 1 John chapter 1 from verse 1 and the following. Pakilagay mo nga, Kobe. John chapter 1 from verse 1. Pakibasa mo, Kobe. Which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, Tagalogin natin, Kobe, 1 hanggang 3. Yaong buhat sa pagsimula, yaong aming narinig
So yung po palang mga sinusulat ng mga kwan, narinig nila. Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Verse 2. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Verse 3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Alam po ninyo mga kapatid, habang binabasa natin ng mga sinulat na ito ng mga apostoles, nagkakaroon tayo ng pakikisama sa kanila. Nagiging kagaya tayo nila dahil sa ating pakikinig ng mga salitang sinulat nila na iniutos naman ng ating Panginoong Hesukristo. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. So kung tayo po ay nakabatay lagi sa nakasulat sa Biblia, handa natin itong tanggapin, sampalatayanan, at higit sa lahat ay isabuhay, tayo po ay nagiging kaisa ng mga apostoles. Kung paano ang kaligtasan ay namayani at nag-ugat sa kanilang mga puso at isipan, ganun din na mga salita ng Diyos ay matatatak sa ating isipan at puso. So my dear brothers and sisters, alam po ninyo, yung pakikinig ng salita ng Diyos napakahalaga. Uulitin ko ulit sa inyo yung Apokalipsis chapter 1 verse 3. Pakilagay mo nga, Kobe. Apokalipsis chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Pakibasa mo ulit, Kobe. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Alam po ninyo yung mga sinulat ng mga apostoles na iniutos naman ng ating Panginoon Hesukristo. Wala po tayong gagawain kundi basahin lamang ito. Babasahin po natin, di po natin dadagdagan, di natin babawasan. Nagkakaroon lang tayo ng paliwanag para makita ng malinaw kung ano nakasulat. Ang nakalagay po rito, blessed is the one who read aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Tatlong bagay ang hinihingi ng Diyos sa atin. Magbasa ng salita ng Diyos, makinig sa salita ng Diyos, at isagawa ang salita ng Diyos. Tatlong bagay na hinihiling sa atin ng Diyos na nakapaloob sa verse na ito. Ang una, basahin ang salita ng Diyos, pakinggan ang salita ng Diyos, at isabuhay ang salita ng Diyos. Nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin, mga minamahal na kapatid kay Kristo, ngayon at sa darating na panahon ng ating buhay. Amen. Opuan. May ipot. Hindi ako makapasok din. Jesus.
bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Sis, wala po kayong sound, sis. Mr. LB, wala po kayong sound.
Maraming salamat po, Panginoon. Sa araw na ito na muli naman po kaming magkakasama ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa akin, Panginoon, sa aking mahabang pagbiyahe, Panginoon, upang makita at makasama ko ang aking buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong pangunguna sa akin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At maraming salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Ipinagpapasalamat ko rin po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid sa Church of God in Christ Jesus, ang kanilang mga panalangin, Panginoon, at hinihiling ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Naway bigyan niyo po sila, Panginoon, lahat ng magandang kalusugan, Panginoon, lahat ng mga kapatid ko sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, si Brother Albert na siyang nangunguna sa amin at nagsisikap na maipaliwanag niya sa amin ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Gabayan niyo po siya palagi, Panginoon, at bigyan pa po, Panginoon, ng kalakasan at marami pang kaalaman, Panginoon, para po mas marami pa siyang mahalungkat, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Panginoon, para maibahagi niya sa amin, Lord. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking kapatid, ang aming kapatid na si Sister Shirley, Panginoon. Naway hipuin niyo po siya, Panginoon, pagalingin niyo po ang kanyang ubo, Panginoon. Lagi niyo po siyang gabayan, Panginoon, at bigyan niyo po siya lagi ng good health, Panginoon. Pati na po lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Bigyan niyo po kami palagi, Panginoon, ng good health, Panginoon, at naway mas marami pang taon, Panginoon, ang aming pagsama-sama, Panginoon, at naway maging madagdagan pa, Panginoon. Madagdagan pa kami, Panginoon, lahat na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga taong may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon, at ang lahat ng mga taong nagsasuffer ng kalamidad, Panginoon, sa mga sunog, baha at lindol, Panginoon, at ang lahat ng mga nagugutom, Panginoon, itinataas ko po silang lahat sa inyo, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming nararanasan na sobrang init, Panginoon, dito sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway ibsan niyo, Panginoon, ang init na aming nararamdaman, Panginoon. Pababain niyo po, Panginoon, ang temperatura, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, para po, Panginoon, hindi po kami mahihirapan masyado, Panginoon, sa init ng aming mga nararamdaman, Panginoon. At hinihiling ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pamilya, Panginoon. Naway gabayan niyo po silang lahat, Panginoon, kaming lahat, Panginoon, ang lahat ng aming mga pamilya, Lord. Gabayan niyo po kami lahat, Panginoon. At naway pangunahan niyo rin po ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga gagawin sa araw-araw, Panginoon. I-guide niyo po ako lagi, Panginoon, at bigyan niyo po ako ng good health, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa paggabay ninyo sa amin, Panginoon, at sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa inyong walang sawang pakikinig sa aming mga dalangin, Panginoon, at sa mga walang sawang paggabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mga kapatid, tayo po ay umawit ng salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. I come before you today, and there is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an audience song, I'll bless your name. Thank Thank you, I Lord. just want to Just thank want to you, thank you, Lord. Lord. Thank Thank you, Lord. you, I Lord. just want to I just thank want to you, thank Lord. you, Lord. Thank you, Thank you, Lord, Lord. for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an heart of joy, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, at sa inyo po mga kapatid na nag-join sa amin sa hapong ito. Maraming maraming pong salamat at hanggang sa isang linggo po. I hope you all join with us again. Have a blessed week ahead and God bless us all.